Ang pagpapaliwanag sa bawat pagsagot ay tatagal lamang ng 20 seconds. Kung walang sagot sa ibinigay na pagpipilian, next question na agad. Hindi ka kailangan magpaliwanag sapagkat wala ka namang isinagot o nasa sa iyo paglalatagin mo o sa paglalatag mo na lang mamaya. No side comment, no unnecessary, no unpro attitude out of the topic is not allowed. Ang bawat paglabag sa rules ay may kaukulang parusa depende po sa debaters. Ang debater o moderator, ang debater na aabot sa 3 warning ay mayroong moderator na magbibigay po ng pagpaparusa. Ito lamang ang iiral na rules na siyang ipatutupad sa loob ng inyong oras ng pakikipagdebate. 10 minuto ang paglalatag, 10 minuto ang pagtatanong, at meron kayong konklusyon na 5. Meron kayong 1 oras na pagpapakilala, Kuya Samuel. Ready na ba yung timer? 1 minuto na pagpapakilala kay Samuel. Nabanggit po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong religion. Salamat po. Gandang gabi po. Okay, magandang gabi po sana. At ang request ko lang na sana merong tagabasa kasi pagka nilipat ako ng application ay hindi ako maririnig. No? Meron po. Merong magbasa sa mga sitas, maganda naman pagkaganan. So at saka ang hinihiling ko lang na ibigay niya rin sa akin yung record na pagkatapos ng debate. Kasi, sa YouTube po. Kasi nilalagay ko din yan sa aking YouTube. Sige So po. sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Samuel Tahoda na isang MCGU. So dito po naniniwala po kami na yon pong bautismo sa tubig ay hindi po yan utos sa ating panahon dahil yan po ay utos sa panahon ng lumang tipan. Kaya yung mga gumagawa po niyan ay hindi pa po yan nakarating talaga sa tamang pag-unawa. At yan po ang ipapakita natin sa inyo sa gabi po na ito. Sa pamagitan po ng Biblia, siyempre. Yan yung basihan natin, wala nang iba. At sinsya na, may ubo ako ha, baka magtaka kayo. Matagal na itong ubo ko. Sige, yun lang. Okay. Next. Si Lucky, level 1 sa The Revealer. Ako po yung humaharap sa mga baguhan dahil baguhan rin po ako. Sa pagkakataong ito, bagaman maraming beses na napag-usapan ang pre-existence of Christ, Ayan ba, topic natin may mga tao pa rin na naninindigan talaga sa ganung uri ng aral. Mamaya ipakikita ko sa inyo bakit may mga taong pilit nilang pinanghahawakan ang hidwang pananampalatayang ito. Gayong wala naman ito sa Biblia. Ipakikita ko yan mamaya sa pamamagitan mismo ng Biblia at ng salitang manggagaling sa Kanya. Wala topic, water baptism or pre-existence. Hindi niyo muna kasi nilinaw. Ano po ang kunin niyo? Ang sinabi po ninyo? Moderator? Rinig ba ako? Moderator, Hello, pakilinaw narinig po ba yung ako? paksa. Moderator, pakilinaw po yung paksa. Okay, so ano ba yung paksa? Pre-existence or bautismo sa tubig? Pre-existence ang sabi niya kanina, di ba? Ah, Yan lang natin siya kung sigurado na ba siya. At saka pwede ba mag-request na gamitin yung original na boses? Pangit naman pagkaganyan kasi nangangaral tayo ng salita ng Diyos, sinasabi nating tunay, tapos yung tunay nating boses man lang din natin may parinig sa pinapangaralan natin. Hindi na po pwede. Siya po ang naka-schedule ngayon, Kuya. Kay boses niya yan, kay hindi, yan pa rin po ang kausap ninyo. Pangit po kasi parang Tatakbo ka ba o hindi na? Hindi na matutuloy. And yan ay request ko lang naman. Bukas ang pinto Hindi pwede para yung request umatras mo. si Samuel. sige, sino yung affirmative dito? Siya magpapatunay. O, Na so may yung pre-existence po. pre-existence yun, Sige po. patutunayan. Okay. Gagawin ko po habang sa 10 minutes. Okay, patutunayan na yung si Panginoong Jesus ay may pre-existence, yun bang paksa? Parang lumulubha yung ubo ni Samuel. Lalong lulubhayan. Bro matagal na Samuel, tong ano abo ba pa. yung specific na topic? Di, yun na nga kasi hindi nila nilinaw kung ano yung paksa na kanilang lalabanan sa akin.
Kaya nga, Sige, latag mo na yung pre-existent. pagpapakilala 10 ko kanina, minutes. water baptism eh, Oh, tapos sige, sige, ipapalayo sige, ka na nila. pre-existence na tayo. Sige, Hindi, sige, pre-existence. sandali lang, mag-install lang muna ako ng Bible dito sa isang cellphone. Sige, Kasi, sige. Hindi, meron na po dito ang Bible kung ano po ang gusto ninyo Hindi, sabihin. Mas maganda pong dito. Mabilis ba yung tagabasa dyan? Ng talata? Ikaw na magbasa, bro. Ako na magbabasa ng talata para sa'yo. Ayun, mas maganda pagka at saka gusto ko sana yung mabilis ba? Na mababasa agad pagka binanggit natin. So, Dapat pala nagdala ka ng mo para ready ka. Huwag kang maghahamon pag hindi ka ready. Sige na, 10 minutes. Sige, bigyan natin siya ng ready yung time. Sige bro, may 10 minutes ka na mag-present sa topic na pre-existence tungkol kay Hesus Kristo. Sige. okay, so maraming salamat po. So, pagka Biblia po ang ating pag-uusapan, ang ating Panginoong Hesukristo po ay hindi lang po siya kay Maria nag-umpisa. Dahil meron pong binabanggit sa Biblia na kung saan siya ay pumasok lamang dito sa sanlibutan. So, kung pwede po, pakibasa yung Hebrew 10:5. Hebrew 10:5, ito po. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So, ayan po, meron pong binabanggit dyan na pagpasok niya. So, yan pong niya na tinutukoy dyan. Wala pong iba. Hindi yan siguro tututulan ng ating kaibayo ito na yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, ang sabi po dyan, kaya't pagpasok niya. So, ibig sabihin, hindi pa man siya nakapasok, nandoon na siya. So, galing siya sa ibang lugar, no? Kasi siya ay pumasok lamang dito sa sanlibutan. So, saan ba yung kanyang pinanggalingan? Sa 3:13 ng Juan, pakibasa po sa para malaman natin na kung saan ba siya galing. Kasi sabi na siya ay pumasok lamang sa sanlibutan. Pakibasa po yung sitas. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Ayan, so maliwanag po at kung pwede, pakibilisan lang po ng konti yung pagbasa na yung normal speed po. So, maliwanag po dyan na sinasabi daw na ang umakyat na sa langit ay yun daw nanggaling sa langit. So, sa makatwid pala, nung sinabi na si Kristo ay pumasok dito sa sanlibutan, so hindi siya galing sa sanlibutan, kundi galing siya sa langit. Sa katunayan, sa 3:3 naman ng Juan, mababasa natin ay talagang mas pinatutunayan pa kung saan nga ba siya galing. Sa 3:3 po ng Juan, pakibasa. Si Jesus, sapagkat talastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya ay nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ayan, so maliwanag po, si Jesus pala, galing siya sa Diyos. 'Di ba? Pumasok lang siya dito sa sanlibutan. Di maliwanag po na kung saan meron po talaga siyang pre-existence, Kaya nga sabi niya sa John 17:5, nung siya ay nandun pa sa Diyos, hindi pa siya pumasok sa sanlibutan. Ano ba yung sinasabi niya? John 17:5, pakibasa po. At ngayon naman, luwalatin mo ako sa iyo, luwalatin ang aking tinamo sa iyo, wagang sa libutan naging gayon. At saka sabi po sa Biblia, let all things be done in decent and in order. Sa nagbabasa naman po, pagkiayos naman po yung ating pagbabasa. Ilagay po natin sa ayos, yung mga So maliwanag po dyan sa talatang nakasulat na ang ating Panginoong Jesucristo pala nung siya ay nandoon pa kasama sa Diyos na kanyang pinanggalingan. So siya ay mayroon ng kaluwalhatian. So ibig sabihin po, existido na po siya kasi luwalhati na nga po siya 'di ba? So sabi niya, ibalik niya daw yung kaluwalhatian tinamo niya bago ang sanlibutan ay naging gayon. So anong
anong klaseng kaluwalhatian ba yun? Bakit niya sinabing maluwalhati na siya? So, sa John 1:1 po, basahin po natin sa John 1:1 kung ano ba yung kaluwalhatiang binabanggit niya, nasabi niya, ibalik daw sa kanya. Pakibasa po John 1:1. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So, maliwanag po dyan, no, na mayroong binabanggit dyan na kasama ng Diyos. Ang kasama ng Diyos dyan ay ang berbo. At ang berbo na daw yan ay Diyos. So, kaya pala sinasabi ni Kristo na meron na siyang kaluwalhatian noong una. Kasi siya po pala, ang kanyang kalagayan noong una, siya ay Diyos ayon sa talata. No, maliwanag po yung talata. Nang sabi, no, at ang berbo ay Diyos. No, hindi po sinabing ang berbo ay plano o ang berbo ay isip, kundi ayon po sa definition na ibinigay, no, ng nagsulat ng Juan, ang berbo ay Diyos. So sa makatuwid, pagka Diyos siya, hindi po siya dito sa sanlibutan, no, nag-umpisa, kundi pumasok lang siya dito sa sanlibutan. Kaya nga, kahit nung wala pa man si Maria, siya ay nangangaral na sa mga propeta. So, basahin po natin ang unang Pedro 1:10, tuloy po natin hanggang 11. So, para makita po natin na siya meron ng ginagawa kahit noong panahon na wala pa si Maria. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihulat tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Tuloy. 11. Na sinisiyasat at ang kahulugan kung ano ang kailangang panahon, tuturo ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Ayun, so maliwanag po na yun daw pong mga propeta noong una ay nagsisiyasat sila tungkol dun sa mga itinuro sa kanila. No, at ang nagtuturo po pala sa kanila ay yung Espiritu ni Kristo. Ayan, 'di ba? So bakit po binanggit na Espiritu ni Kristo, no? Kasi po si Kristo po nung panahon na 'yan ay wala pa po siya sa katawang tao, no? Hindi pa po siya pumasok sa sanlibutan. Kaya yung kalagayan niya ay nasa kalagayang Espiritu. Di po ba? Kaya binanggit niya ng Espiritu ni Kristo dahil ang Diyos po ay Espiritu. So basahin po natin, no, yung John 4:24. So pinaka-common verse naman yan, no? Na ang Diyos ay Espiritu. John 4:24 pa pakibasa. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu sa katotohanan. Ayan. So maliwanag po pala na ang Diyos pala ay Espiritu. Kaya doon sa binabanggit, no, na John 1:1, ang nagpasimula siyang berbo, ang berbo ay Diyos. So yun nagpapatunay po yun. O nagpapatunay po yun, no, na ang ating Panginoong Hesukristo ay ando na sa kalagayang Espiritu, 'di ba? Pagka sinabing Espiritu, ayon po sa Biblia, so Diyos po siya, 'di ba? So maliwanag po yun sa ating nabasa. Kaya diyan mga kapatid, talagang makikita na po natin, no, kung saan ba talaga nanggaling yung ating Panginoong Hesukristo. Wala pong pagdududa na siya ay nagkatawang tao dahil yun naman talaga yung pinakaunang binanggit natin na pumasok sa sanlibutan. So, nung nandito siya sa lupa, siyempre nasa kalagayang tao po siya. Pero ang pinag-uusapan kasi natin, no, yung kanyang pre-existence. So, ibig sabihin, kung ano yung kanyang kalagayan bago siya nagkatawang tao. At ayon po sa ating nabasa, no, siya ay nagtuturo na sa mga propeta. So, kung nagtuturo na sa mga propeta, ibig sabihin po niyan, di po ba, ay siya ay existido na talaga. Kasi paano naman yan makakapagtuturo kung hindi pa yan nag-i-exist? Di ba? Maliwanag naman nakasulat sa sitas, di ba, na sa unang Pedro 1:10 hanggang 11, nagtuturo na siya sa mga propeta. So kung wala pa siya noong una, bakit sinabi, no, ng apostol na yung Espiritu ni Kristo ang nagtuturo sa mga propeta, di ba? So dapat ang papaniwalaan natin yung itinuro ng mga apostolos, hindi yung kung paliwanag ng kung sino-sino lang. Di po ba? Kasi kung sino mang tao na yan, hindi naman yan kasama sa mga apostoles, siguro kung ako naman, siyempre papaniwalaan ko yung nakasulat sa Biblia kasi sila yung mga saksin tapat talaga at nakakita sa ating Panginoong Hesukristo, no? Nakapakinig mismo sa kanyang pangaral. Kaya kung itinuturo nila na ang nagturo sa mga propeta ay ang Espiritu ni Kristo, so dapat po nating sampalatayanan yun, no?
hindi po natin dapat isawalang bahala po yun. Dapat po nating tanggapin yun dahil yun, sabi, ay kasama yun sa mga napakinggan nila kay Kristo, no? Sa unang Juan 1:3, no, ang kanilang mga isinulat, paki-flash po sa screen, ang kanilang mga isinulat ay kanilang mga nakita at narinig. So kung may naisulat man sila ng Espiritu ni Kristo, nagtuturo na sa mga propeta, dahil yun mismo ang narinig nila kay Kristo. Pakibasa po. Ako na lang Yung magbabasa. aming nakita at narinig ay siya rin naming binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ayan, maliwanag po na ang kanilang isinulat ay hindi po ayon sa kanilang pangunawa at hindi po ayon sa kanilang sariling akala, kundi ayon po sa kanilang nakita at narinig. Kaya nang sinulat ni San Pedro ng Espiritu ni Kristo ay nagtuturo na sa mga propeta, yun ay narinig po niya, no? Yun ay narinig po niya, siyempre sa pangaral ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya po, nag-record siya ng ganun. Kaya yun po yung dapat nating paniwalaan. Kasi bilang mga sumasampalataya, dapat matututo tayo ng hindi hihigit sa nakasulat, kundi nandoon tayo sa nakasulat. Dahil sinulat naman yan para po sa atin na mga dadatnan pa ng kapanahonan. Kaya dito po maliwanag na patunayan po natin na meron nga pong pre-existence ang ating Panginoong Jesucristo gamit po ang Biblia. Salamat. Time. So yan po ang presentation ng affirmative, si Samuel ng MCGU, no? So mayroon po tayong 7 minutes. 7 minutes yung cross. Okay. Tanong, Bro 10 minutes. Lucky. Ilan? 10. 10? Oo. Sige, 10 daw. 10 minutes daw. Sige. Sige, start na yung time mo. Ginamit mo ang Hebreo G5 at ang sabi mo ay may pinanggalingang ibang lugar si Kristo bago ang sanlibutan. Tanong, ano yung starting point ng katawan ni Kristo? Sa langit o sa lupa? At meron po siyang dalawang katawan. Categorical. Pause the time. Categorical muna bago magpaliwanag. Both po ang sagot ko, yun pong unang katawang tinamo talaga niya sa langit. Tapos yung pagiging Kristo naman niya, yung bumaba siya sa lupa, pumasok siya dito sa lupa, 20 seconds resume. siyempre Seconds galing na po resume. yun sa lupa. Paki-specify lang kung alin kapanahon ng tinutukoy mo, sa pre-existence ba niya or sa yung pagkakatawang tao niya. Kasi yung pagkakatawang tao niya galing sa lupa yun, pero yung kanyang pre-existence galing po sa langit yun. Next question. Yung galing sa lupa ang pag-usapan natin. Okay? Sa Hebreo 5, binabanggit ang salitang hain. Bakit? Si Kristo ba nang nasa lupa ay mamamatay? Yes or no? Yes po, mamamatay po yung katawan, no, na kanyang ginamit sa pagkakatawang tao niya para makapangaral ng personal. At saka gusto ko lamang pong ipapaalala sa inyo na ang topic po natin ay pre-existence. Kaya hindi mo pwedeng limitahan yung kausap mo na dapat ang pag-usapan natin yung nasa sanlibutan po siya. Kasi yun nga yung pinag-usapan na may pre-existence nga siya. So dapat marunong ka pong Next umunawa. question. Ang mamamatay ay yung katawang lupa. Yes or no? Yes po, yan pong katawang lupa ang mamamatay po, no? Kasi yan, as pagkatao kasi kahit ang tao man mismo mamamatay, hindi naman mamamatay kasama ang kanyang kaluluwa, kundi yung katawang lupa lang talaga. Yan po yun. Yes po. Next question. Kung ang katawang lupa ang mamamatay, kailan nagsimula ang katawang ito na mamamatay? Pagka ang katawang lupa po ang itinatanong mo, siyempre yan po yung panahon na kung saan ipinaglihi siya ni Maria. Pero ang pinatutunayan nga po natin dito ay hindi po siya galing dito sa lupa, kundi kasi nga po siyang pre-existence. So yan kasing pagkakatawang tao niya, hindi yan yung kanyang pinakauna talaga na pag-exist, kundi meron lang siyang role na ginampanan dito sa lupa, kaya gumamit ng katawan. Next question. Yung katawang lupa na yun, sabi mo, galing kay Maria. Tanong, kung si Maria ang pinanggalingan ng katawang mamamatay, sa makatwid, wala pa sa panahon ng lumang tipan yon.
Yes or no? Pagka ang katawang tao tinatanong mo po, yes po, pero yun pong kanyang unang yung unang kalagayan na siya ay sa espiritu, nandun na po yun, nababasa po natin kanina sa unang Pedro 1:11 na nagtuturo na po siya. Tandaan niyo po, ang topic natin pre-existence, wala po tayong pagdududa na meron siyang katawang ginamit at hindi po yan yung paksa natin. Next question. Sabi mo, tinanong kita kung wala pa sa Old Testament yan sapagkat yan ay nagmula kay Maria. Sabi mo, yes. Tanong, ano ang buong pangalan nung mamamatay na si Maria ang pinagmulan na walang pre-existence? Anong pangalan nun? Yung katawang tao po, Jesus po ang pangalan, pero yun pong nasa loob po nun, may pre-existence po yun. Dahil sinasabi na nga po na yung espiritu ni Kristo ay nangangaral na doon sa mga propeta. Yan po yung hindi nyo naintindihan. So wala po tayong pagdududa na yung kanyang katawan na ginamit na katawang tao galing kay Maria. Pero yung gumamit doon ay may pre-existence. Yan dapat nyo maintindihan. Next question. Pakiulit mo nga yung sagot mo. Next question. Yung katawang mamamatay na yan ay nagmula kay Maria, wala sa panahon ng Old Testament. Ang buong pangalan yan ay Hesukristo. Tama o mali? Ay, tama po, Jesucristo po yung pangalan ng katawan, pero ang dapat niyo pong maintindihan na yung gumamit ng katawan ay nandoon na po bago pa man nagawa yung katawan, Unang Pedro 1:10, nagtuturo na po yung espiritu sa mga propeta. At yan po yung pinatutunayan ko sa inyo na wala pa man yung kanyang katawan, may pre-existence na po siya. Next question. Kung walang ipinanganganak na binabanggit mo sa Hebreo 10:5 na katawan, sa makatwid walang pre-existence yung katawan na yon. Yes or no? Pakilinaw po yung tanong, paki-clarify po yung tanong. Sabi mo kanina, Pause the time. sabi mo kanina Sige, tanong. galing kay Maria yung katawan na yon. Kaya tinatanong kita, sa yung katawan na yon na mamamatay, walang pre-existence yon. Yes po, pero ang tindig ko naman po kasi, hindi naman po yan yung anak talaga ng Diyos, Time resume. Kasi ang anak po ng Diyos ay hindi po yung katawang lupa na ginamit niya. Kasi ginamit nga lang po niya eh. So ang dapat mo pong itanong, kung yun bang gumamit sa katawang lupa, saan galing? Kasi nandun ka lang nakafocus doon sa ginamit niya na katawan eh. Paano naman yung gumamit noon? Kasi ang tinitindigan nga natin na yung gumamit noon may pre-existence na. Yan po yung dapat mong makita. Ano yung pangalan nung katawan sa Hebreo 10:5 na walang pre-existence? Pablo o Jesucristo? So Jesus po yung pangalan ng katawan po, pero yung gumamit ng katawan may pre-existence nga po. Yan nga po yung dapat niyong maintindihan, Parang yung si Juan Bautista, Yung si Juan Bautista, merong gumamit sa katawan niya yung tinatawag naman ni Elias, Yung Juan Bautista, so napanganak lang yun na sa Kariat Elizabeth, pero 'di ba, yung gumamit sa kanya nag-exist na pala nung una, So ganun din pangyayaring 'yon. Next question. So kung si Jesus na anak ni Maria ay walang pre-existence at ang sinasabi mo ay yung gumamit sa Jesus ang may pre-existence. Tanong, saang talata mababasa na may gumamit kay Jesus? John 1:14 po, yung nagkatawang tao ang berbo. So ibig sabihin po, gumamit po siya ng katawang tao para makapangaral po siya ng personal. 'Di ba? So bago siya pumasok sa katawang tao na yan, existido na po siya. Nandoon na po siya sa langit, nasa kalagayang espiritu. So yan po yung mababasa natin sa Biblia. Kaya may pre-existence po talaga. Next question. Kung may gumamit kay Jesus, sino ang gumamit kay Jesus? Yan nga po yung berbo o yung anak ng Diyos. Kasi ang Jesus kasi yan yung katawang tao na ginamit niya nung siya ay pumasok dito sa sanlibutan. So ang dapat mong makita dyan kung sino yung gumamit sa katawan na yon, yun ang may pre-existence. Yan yung dapat mong maintindihan dyan. Ano ang pangalan ng may pre-existence?
Yun nga po yun ang anak ng Diyos, no, na mas kilala sa tinatawag nating Panginoong Hesukristo. So yun po yung may pre-existence. So ang Panginoong Jesucristo, ginamit si Jesus. Tama o mali? Yes po, kaya nga po ang pangalan niya Panginoong Hesukristo kasi yan pong Jesus dyan, o yan po yung katawan na kanyang ginamit. Kaya ang tawag sa kanya Panginoong Hesukristo dahil mayroon siyang pre-existence na bilang Panginoon o Espiritu o Diyos na kalagayan noong una. Jesus yung katawan. Anong Next talata question. na ang Panginoong Jesucristo ay gumamit ng katawan na ang pangalan ay Jesus? Nakasulat nga po sa John 1:14 na kung saan ay meron po siyang katawang tao na ginamit, hindi po katawan ng kalabaw, no? Kasi ang kanya namang papangaralan ay mga tao. Kaya syempre, pagpasok niya sa sanlibutan ayon sa Hebrews 10:5, so ang ginamit niya po na katawang pinasukan ay katawang tao at pinangalanan nitong Jesus ayon sa Mateo, ano. Naroon ba sa John 1:14 ang terminong ginamit at pinasukan? Ang termino pong pumasok po nasa Hebrews 10:5. So yun sa John 1:14, ang binanggit po doon nagkatawang tao. So pagka nagkatawang tao, so ibig sabihin meron kang ginamit na katawang tao. So maintindihan niyo po yun sa mga talatang binabanggit ko po, no. Maliwanag po yun na pumasok siya, gumamit siya ng katawan at ang katawang ginamit niya, katawang tao. Sa talatang John 1:14, naroon ba ang salitang ginamit? Yes po, no, kung unawain mo yung nakasulat dyan, maliban na lang kung di mo gagamitan ng unawa, no. Pagka po sinabing nagkatawang tao, so ibig sabihin meron po siyang ginamit na katawan, no. Ginamit niya yung katawang tao para makapangaral ka nga siya ng personal sa mga tao. Pero bago niya ginamit yan, existido na po siya, nangaral na rin siya sa mga propeta nung una ayon sa unang Pedro 1:10 hanggang 11 na binasa natin kanina. So nakapangaral na siya kahit wala pa siyang katawang tao na Jesus. Ano sa Greek, ano sa English yung terminong nagkatawang tao? So ang ginamit po diyan sa English ay ay become or made, yung ginamit diyan. Pero yun nga, pagka sinabing made flesh, so ibig sabihin meron ngang ginamit nga, no, na flesh, no, para yun ang kanyang gagamitin sa kanyang pangangaral. Pinasukan niya iyon. At dapat mo ngang maalaman na bago nga siya gumamit ng katawang tao, nakapangaral na siya sa mga propeta noong Ang una. Tagalog ba ng salitang made ay ginamit? Yes or no? Last question na yan. Sige, 20 seconds, last question. Sagot. Okay. Yes po, meron po siyang partly meaning na gano'n, no, pagka kukunin mo na siya as a sentence, hindi siya as a single word po, no. Depende na po kasi kung paano ginamit sa sentence. Okay. So, yan po, nagtatapos ang cross-examination ni Sir Lucky, no? So, ngayon may presentation naman po itong si Samuel, si Sir Lucky, bilang negative. May 10 minutes po siya. Hello, bro. Ready ka na, bro? Sige, Charge start lang ng ako. time mo. Okay na? Okay. So sa mga nakikinig ngayong madaling araw, ating gabi, maliwanag na ang naghahamon sa The Revealer ay hindi papasa sa kwalifikasyon kung ang hanap niya ay pinakamagaling. Bakit? Sa bibig niya mismo nanggaling, ang salitang si Jesus ay walang pre-existence. Tapos ang laban. Para bagang ipinauunawa niya, iba yung Panginoong Jesus, iba yung Panginoong Jesucristo, iba naman yung Jesus. Parang ganun niya inuunawa. Para bagang kapag ka may salitang Kristo, yung terminong Jesus, iba yon sa Jesus. Mali mga kaibigan Mali. Bakit?
Pakita natin, Bro Saidan. Unang Juan 2:22. Ano binabanggit ng Biblia tungkol sa Jesus ayon sa Biblia? Sino ang sinungaling? Shout out, Samuel. Magandang umaga sa iyo. Welcome sa The Revealer. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Sa madalit sabi, yung inamin niyang Jesus na walang pre-existence, yun mismo ang Panginoong Hesukristo. Hindi ba't napakaliwanag niyan? Sa unang bitaw pa lang ng pangungusap, talagang hindi nakapanig sa katotohanan. Bakit? Akalain mong iba ang Jesus sa terminong Panginoong Hesukristo? Na ang Panginoong Hesukristo daw, ginamit si Jesus dahil ang Panginoong Hesukristo daw ang may pre-existence at yung Jesus, yun yung katawan, para namang ibang tao yung Jesus na yon sa Kristong tinutukoy niya. Binabanggit ng Biblia, sinungaling ang mga ganyang uri ng tao. Ano-ano ang mga ginagamit niyang talata na tiyak naman natin na mali ang pagkaunawa? Una, yung Hebreo 10:5 kung saan siya naipit. Dahil sa talatang yan, lumabas ang katotohanan na si Jesus ay walang pre-existence. At ang Jesus na yon, yan ang Kristo ayon sa Biblia. May ginagamit siyang iba pang mga talata para patunayan na may pre-existence ang Kristo. Isa-isahin natin. Yung John 3:13, pakita natin, Bro Saidan. John 3:13. Alam niyo, kapag sinundan natin ang kanyang mga unawa, lalabas magkakabuhol-buhol ang Biblia. Ano ba sabi dyan sa John 3:13? Walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao. Huwag na natin basahin yung pangatlong terminong langit. Wala naman sa Griego yan eh. Dito sa talatang ito, ang unawa niya, si Kristo talagang galing sa langit. Kasi wala naman daw umakyat sa langit, kundi yun anyang nanggaling sa langit. Teka lang. So, ibig sabihin, si Moises galing na rin sa langit? Kasi, pakita natin yung basehan natin kung susundan natin ang kanyang unawa. Sa aklat ng 6:46 ng Juan. 6:46 ng Juan. Ano sabi dyan? Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama. Hindi daw lahat ng tao nakita ang Diyos Ama. Sino lang ang nakakita, sabi ng Biblia, kundi yaong nanggaling sa Diyos. Maliwanag sa Old Testament, nakita ni Moises ang Diyos. Kung susundan natin ang kanyang unawa, palpak. Lalabas may pre-existence din si Moises. Di ba ho ganun yan? Ano pa ang isa sa ginamit niya? Terminong nanggaling sa Diyos, 13:3 ng Juan. Alam niyo mga kaibigan, ang salitang nanggaling sa Diyos, hindi ang tinutukoy nito, may pinanggalingan kang ibang lugar tsaka ka lumipat sa planeta. Hindi ho ganon. Nilinaw ng Panginoong Hesukristo ang terminong nanggaling sa Diyos. Ang sagot, nasa Biblia lang, hindi lang nabasa nitong kasama natin. Sa aklat ng Juan 8:42, pakita natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ano ibig sabihin na si Kristo'y mula sa Diyos, si Kristo'y nanggaling sa Diyos?
Sabi ni Kristo, nangangahulugan na hindi gumagawa ng sariling kalooban yan kasi sugo ng Diyos yan. Si Kristo lang ba ang sugong mula sa Diyos? Hindi. Sino pa? Aklat ng Juan 1:6, pakita natin. Naparito ang isang tao, hindi ito Diyos Samuel. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Paalala lang Samuel, hindi ito yung apostol. Ito yung Juan na nagbabautismo. Tao yan, sabi ng Biblia, pero saan siya nanggaling? Sabi ng Biblia, mula sa Diyos. Ang terminong yan, dilinaw sa Juan 8:42. Ano ba ibig sabihin ng nagmula sa, na ang tao ay nagmula sa Diyos? Sinugo. Kaya kung titignan natin, saan kayo makikinig? Sa kagustuhang ipinaliliwanag ni Samuel? O sa pagpapaliwanag mismo ng mula sa Panginoong Jesucristo? Alam ko naman matatalino kayo, kaya sundan pa natin ang isa pa niyang unawa. Sa John 17:5, pinauunawa niya na talagang meron ng Kristo, meron ng Jesus sa Old Testament kasi tumanggap na ng kaluwalhatian. Para namang imposible sa Diyos na ang Diyos magbigay ng kaluwalhatian sa taong hindi pa existido. Parang napaka-imposible naman sa Diyos yun. Nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Bago pa ang Panginoong Jesucristo, meron ng iba. Sino pa ang nakasulat sa Biblia? Di pa existido sa mundong ito, wala pa sa mundong ito. Tumanggap na ng kaluwalhatian o mga bagay na mabubuting kaloob na mula sa Diyos. Si Jeremias. Saan mababasa? Jeremias 1:5, pakita natin. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. Pansinin mo Samuel, hindi pa nabubuo sa sinapupunan, pero kilala na ng Diyos. Ano pa sabi ng Biblia? Bago ka lumabas sa bahay bata, sa makatwid, wala pa sa mundong ibabaw. Bago lumabas sa bahay bata, pinapaging banal kita. Yan ang dakilang Diyos. Kaya niyang maghalal, kaya niyang lumuwalhati, bagaman ang kanyang bibigyan ng karangalan ay hindi pa existido. Ngayon, baka magtaka si Samuel, ano ang stand natin kung walang pre-existence? Aba, ang Kristo kasi, mga kaibigan, matagal nang itinalaga ng Diyos. Pero sa anong panahon nagkaroon ng existence? Pakita natin ang talata sa Biblia. Unang Pedro 1:20. Sa anong panahon? Sasagutin ng Biblia mismo. Na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan. Dito nalito yung mga katulad ni Samuel. Kung mo may pagkakakilanlan na, ang isip nila existed kaagad sa Biblia, totoong may pagkakakilanlan. Oo, may pagkakakilanlan. Pero anong panahon nagkaroon ng Kristo? Sabi ng Biblia, inihayag sa mga huling panahon. Time. Okay, so yan po yung presentation ng negative. So, dako na tayo sa cross-examination ng affirmative Samuel Huda ng MCGU. Sige bro, cross-examination, 10 minutes. Rinig ba ako? Dinig Oo, rinig. Sige. Okay. Unang tanong ko bro, yung sa Hebrews 10:5, so tanggap mo ba na mayroong pumasok sa sanlibutan na galing sa langit? May na-signal mo. Hello.
Anong mahina signal? Paki-post mo na yung time ha. Pause the time, pause the time. Pakiulit ang tanong. Ah, ang itatanong ko lang kung tanggap ba niya yung nakasulat sa Hebrews 10:5 na mayroong pumasok sa sanlibutan na galing sa langit. Yes or no lang po yan. Merong pumasok sapagkat may isinubo. Ang sinasabi ng Biblia, Kristong walang pre-existence. Sino may sabi kanina noon? Aba, ikaw mismo. Sabi mo kanina, si Jesus ay walang pre-existence. Next question. Okay, ang next question ko po bro. So, yun bago siya pumasok, nung siya ay pumasok na no sa sanlibutan na siya galing sa langit, anong katawan yung ginamit niya? Bago siya pumasok sa sanlibutan, Hindi bro, nung siya ay pumasok na sa sanlibutan, no? Na galing siya sa langit, pumasok sa sanlibutan, anong katawan yung ginamit niya nung pagpasok niya sa sanlibutan? walang ganon sa Biblia na may ginamit siyang katawan. Ang Jesus na binabanggit sa Hebreo 10:5 ay ang mismong ipinanganak ni Maria. Walang pre-existence yan. Ikaw ang may sabi niya. Next question. Ang next question ko po, tanggap mo ba na yung verbo na Diyos binabanggit sa John 1:1 ay nagkatawang tao yon? Yes or no? Hindi. Hindi mo na. Wala sa Biblia ang terminong nagkatawang tao kung ang pag-aaralan natin ay wastong pagsasalin. Isipin ninyo kanina, nang tanungin natin, yung bang terminong made, ang Tagalog ay ginamit? Yes, ang sagot. Saan ka nakakita ng ganyan? Next question. Okay, next question ko. So, ginamit mo kanina no na yung John 6:46 nagsabi ka mo ay nakakita na sa Diyos. So, ang dugtong mo niyan, si Moises daw ay nakita niya ang Diyos. Ang tanong ko sa iyo, ang Diyos Ama ba mismo ang nakita ni Moises o anghel lamang? Sagot, ang Diyos mismo sa pamamagitan ng anghel. Pero yung unawang ginamit ko kanina dyan, yung baluktot na paniniwala mo. Kasi lalabas, hindi lang si Kristo pala ang may pre-existence. Di sablay ka ngayon dyan. Next question. Okay, so next question ko po. So ang tanong ko po, ang Ama ba mismo o anghel lang yung nakita? So gusto ko munang kumbaga categorical po 'yan eh. Ang Ama ba mismo o anghel lang yung nakita, no? So hindi po ako nagtatanong kung gumagamit ba ng anong klaseng no, pamamaraan, kundi kung sino mismo yung nakita ni Moises. Ang Ama ba o anghel lang? Ang banggit ng Biblia, ang Diyos mismo eh. Yan ang banggit mismo ng Biblia eh. Tutol ka ba na sinabi ng aklat ni Moises na nakita niya ang Diyos? Mismong likod, nakita eh. Next question. Kung mabasa ko bro na yung nakita ni Moises ay anghel lang, so aaminin mong mali ka. Hindi yun ang Pause the time. Yes. Sa aklat ng Exodo. Wait lang. babasa- Bro Samuel, walang showdown question dito, bro. Bro Samuel, walang showdown question. Rinig ako? Rinig ka. Okay, next question. Okay. Time resume. Okay. Sabi mo, ang nakita ni Moises ay ang Diyos Ama mismo. So, ngayon ang tanong ko sa iyo, nung sinabi ba ni Kristo na walang nakakita sa Ama, nagsasabi ba si Kristo ng totoo o nagsisinungaling si Kristo? Nagsasabi siya ng totoo. Kaya nga ang ginagamit kanina yung baluktot na paniniwala mo. Kasi kung susundan yung paliwanag mo, si Moises may pre-existence din. Yun ang maliwanag sa usapan. Pananampalataya mo ang ginamit sa talatang yan. Next question. Okay. Next question ko po, no?
ginamit mo yung John 1:6 na sugong mula sa Diyos si Juan Bautista, maging si Moises man sugong mula sa Diyos, no? Ang tanong ko, meron bang binanggit, no, na sila ay galing sa langit? Meron o wala? Meron sa Biblia. Sapagkat ang lahat ng sugo ng Diyos, ayon sa aklat ng Hebreo 11:13 hanggang 16, ay mga taga-bayang banal. Eh, anong bayang banal yun? Aba, yun ang lugar na nasa langit. Next question. Okay po, no? Next question. Okay. So, So, wala nang Kristong na pag-uusapan sa tanong niya. Pause the time, pause the time. Pause the Nasaan time. na ang Kristo? Po- Nawala na. Pause the time muna. Wala pang sagot. Wala pang tanong, di ba? Tapos ka na sumagot, Lucky. Kanina. Oh, pero Tanong muna, tanong. nasaan na ang Kristo? Yun ang inaabangan ko. kung marunong ito sa formal debate, no, siyempre ang Oh. kinukus ko yung nilalatag mo, ano ka ba? Wait lang. Pakiulit yung tanong. Mahina yung signal ko. Sige. Kung totoo si moderator, pwede kong sabihin lahat na out of topic yan, bagaman nasa hanay ko yan. Hello, Okay, may objection ba? May objection ba, Bro Samuel? di, itong isa nagrereklamo kahit sana naman ay ang obligasyon niya ngayon sumagot, hindi magreklamo, no? Kung sasabihin niya, May objection ka ba, Lucky? Copy, Samuel. May objection ka ba, Lucky? Ang focus kasi ng tanong niya, wala na sa Kristo. Pre-existence of Christ ang usapan, so dapat nakapokus siya kasi, kay Bro Juan. Lucky, i-address mo sa akin kung mayroon kang objection. I-address nyo sa akin kapag may objection. Sige, time 4 minutes and 46 seconds. Time resume. Tanong. ang tanong ko po, no, kasi ito ginamit mo to na sitas, kung marunong ka sa discussion, yung ginagamit mo nga ang tinatanong ko kasi yan yung nasa rules. Okay. Doon ba sa Jeremiah 1:5, no, meron bang binabanggit doon na si Jeremiah ay niluwalhati na bago pa ipinganak? Binanggit ba doon niluwalhati o wala? Yung terminong binanal, pagluluwalhati yun. Ayon sa Roma 8:28 hanggang 30. Paraan ng pagluwalhati yun. Kaya, hindi imposible sa makapangyarihang Diyos ang magbigay ng kaluwalhatian sa hindi pa Next question. Okay, next question ko po, no. Nakasulat ba talaga doon niluwalhati o pakahulugan mo lang yon? Kung mabasa ko sa ibang salin ang terminong niluwalhati, talo ka na. Pause the time muna. Okay, walang showdown dito, Bro Lucky. Sagot lang, walang hamon ba? Terminong sige. niluwalhati kasi ang hanap niya sa aklat ng Jeremias. Okay, so pwede ka naman magbigay ng talata. Without tawag nito yung hamon. Sige. Question. Time resume 3 minutes and 45 seconds. Tanong. Yan na nga po, ang tinatanong ko, nakasulat ba doon na niluwalhati o pakahulugan niya lang yung niluwalhati? Nakahulugan ng Biblia yan, Roma 8:28 hanggang 30 nga eh. Yung pagbabanal sa tao, paraan ng pagluwalhati yun. Basahin mo yung Biblia. Hindi ko sariling paliwanag yan. Yan ay galing sa Biblia. Ngayon, kung gusto mo ng Jeremias 1:5 mismo na may terminong liluwalhati, ay kung mabasa ko, talo ka na. Game over. Next question. Okay po. Okay. So, ito po ang tanong ko po, no. Noon pong binanggit sa John 1:1, ano po ba ang sinabi doon? Ang berbo ay plano o ang berbo ay Diyos? Sagot, ang berbo ay plano ng Diyos. Meron akong Biblia dito. Yan ang pagkakabanggit. Next question. Divine expression of God. Okay po. Ang next question ko po, no, ano ba yung nakasulat sa original, no, na sinasabi na ang berbo ay Diyos? So, nakasulat ba doon na plano? Nandoon ba yung salitang plano doon sa original na Greek na ginamit?
Ito, papakita ko sa iyo. Itong ipakikita ko sa iyo ay Biblia to. Pakigitna lang. Pakilakihan lang. Ano sabi dyan? Next question. Okay po, next question. Walang naibigay yung kalaban po natin. No? So, ang next question ko po, Ba't may Next side question. comment? Sinasabi mo Okay, wala yun, iwas nasa side harapan comment. mo. Semi-warning ako, bro. Ito ni, Samuel. dami Okay. Oh. Sige. Semi-warning Sasabihin lang. mo wala, Next time, nasa mag-warning harapan na mo. ako. Sige. Tanong. Okay, ang tanong ko po, ano po sa Greek yung plano? Ang plano ng Diyos, diyan sa John 1:1, hindi mo makikitaan ng terminong Greek yun mismo. Kasi, iba ang pagta-translate ng word for word, pero ang salitang word mismo o logos diyan, embodying idea. Next question. Okay, so sa makatuwid bro, hindi mo alam kung ano sa Greek yung word na plan. Yes or no? Sabi ko nga sa iyo, Yes or no, bro? walang Yes, tanong. Greek term na plan Objection, diyan. Mr. Moderator. Pause the time. Categorical, yes or no? Or rules 4? Next question. Ano gawin mo, Lucky? Kasi wala naman kasi sa John 1:1 yung terminong plan sa Griego. Pero ang banggit sa John 1:1 Okay, so no ang sagot mo, i-clarify mo, no ang sagot? nagsasalita pa. Wait lang, Lucky, i-clarify mo, yes or no? No ang sagot mo? Ha? Ano sagot mo? Yes or no yung categorical? Alin ang sagot mo, no or yes? No, kasi nga wala nga terminong Sige, plan time doon sa resume, Greek, seconds, 20 seconds. No Ah. daw, bro, Samuel. Sige. Next question. Naka-word for word eh. Natural wala yung terminong Griego na plan. Wait lang, may sa seconds pa ata siya. Sabi na lang pagka pwede na. Sige. Ilan na bang seconds yan, bro? Si Dan, hindi ko nakita, bro. May natitirang 4 seconds kasi napaliit ako eh. Sige. 4 seconds. Sige. Sige, next question na lang natin yan. Sige, next question na 54 seconds na lang yung natira. Sige, next question. Okay. Dahil sabi mo na wala sa Greek yung plano no, sa John 1:1. So inaamin mo ngayon na ang paniniwala ninyo na ang verbo ay plano ay wala talaga sa original na Biblia. Yes or no? Mali ka. Pinutol mo eh. Objection, Ekis Mr. yan. Pause the time. Categorical, yes or no? Then 20 seconds. Ano gawin Objection mo? mo na moderator. Kasi Ano pinutol niya counter? ang sagot ko eh. Aral Ano daw counter? namin, wala na sa Biblia como walang Griego na plan doon sa John 1:1c. Di naman ganun ang pagkakatanong niya. Mali naman sagot ko eh. Yung Greek term na plan sa Greek, wala talaga sa John 1:1. Okay. So, Embodying idea. So, ayon sa rules kasi, kapag categorical, yes or no, pwede kang pumili or wala kang papipilian or doon tayo sa rules 4. Next question. Anong gawin mo, Sir Lucky? Ang sagot ko nga ay no. Oh, no. Sige, 20 seconds. 20 seconds resume. Sige. No. Ano ba ang meron doon sa John 1:1c? Bakit kami naniniwala na yun ay plano ng Diyos? Makikita ninyo na ang terminong logos doon nangangahulugan ng embodying idea. Okay. Sige, next question. Ay, balato Next ko na yan sa kanya. question. Kasi mami naman siya nawala. Ay, balato ko na yan sa kanya. At wait mo na, bro. But may side comment. Sige. Sige, warning 1, Samuel. Sige. Yan po ang cross-examination ng ni Samuel Tahuda ng MCGU, sorry. MCGU, founder ng MCGU. So ngayon, mayroon siyang 10 minutes rebuttal. Start na yung oras mo, bro.
Okay, maraming salamat. At nakakatuwa namang isipin no, na itong ating kausap ay umaamin na yung kanilang aral palang tinitindigan na ang berbo ay plano ay wala sa Biblia. No, naka-record po yan itong debate natin ngayon. So, ano ba yan, kapatid, no? Inaamin mo pala na yung aral ninyo ay wala talaga nakasulat sa Biblia, kundi sariling pakahulugan nyo lamang. So, yan po yung problema, no? Pagka ang aral natin ay ano lang, kumbaga, yung aral natin nanggaling na sa dictionary, hindi na sa Biblia, no? Kasi kayo-kayo na lang yung gumagawa ng sarili nyong meaning. Ayaw nyo na yung nakasulat sa Biblia. Pagka Biblia po ang pag-uusapan, maliwanag po nakasulat na ang berbo ay Diyos. Wala pong nakasulat na ang berbo ay plano. At kanya pong inamin mismo yan. 'Di ba? Sinabi niya na wala ngang planong nakasulat dyan sa John 1:1. Ay salamat naman kung ganun kapatid. So nagpapatunay lamang yon na yung talagang berbo ay Diyos na. Ibig sabihin, existido na siya mula pa nung una. No? Mali-mali yung pagkaunawa ng ating kalaban na Lucky, ano daw yung pangalan niya, mga PK yung pangalan nila eh. So pagka po sinabi sa Biblia na sugong mula sa Diyos, no? Lahat po ng sugo mula sa Diyos, 'di ba? Pagka yung mga sugo ng Diyos 'yon ang tinutukoy. Pero dapat mong tandaan na ang sinasabi ni Kristo, siya ay galing sa langit, no? Yun bang mga sugo na sinasabi mo na mga sugo ng Diyos, meron bang binanggit na galing sa langit? Wala po, no? Yan yung dapat mong makita diyan. Hindi kasi pinapangaral sa inyo yan, no? Pagka po sinabing galing sa langit, sasabihin mo ba galing sa lupa yan? Pumasok nga lang po dito sa lupa yan eh, di ba? Pagpasok niya sa lupa, meron siyang katawan na ginamit. So maliwanag naman po yun, no? John 1:14. Nagkatawang tao siya, gumamit siya ng katawang tao kasi noong una, hindi naman talaga siya tao, kundi Diyos siya, kaya meron nga siyang kaluwalhatiang tinamo. Ano yung tinamo? Tinanggap niya yung kaluwalhatian bago pang sanlibutan, kaya gusto niya na ibalik daw yung kaluwalhatian na yon. Di po ba? So yan po yung maliwanag dyan. Ang problema kasi sa mga INC, ang tinitingnan lang nila ay yung panahon na kung saan pumasok na siya sa sanlibutan. Ang pinag-uusapan nga natin, yung pre-existence, ibig sabihin yung panahon hindi po siya pumapasok. Ano bang kalagayan niya? Wala kang nabanggit kanina kung anong kalagayan niya. Di po ba? Wala kang naitutol sa ating tinindigan, no? Na ang kalagayan niya nung una, siya ay nasa kalagayang espiritu, no? Hindi mo po yung sitas, no, na unang Pedro 10 hanggang 11, no? Hindi niya po napamalian yan dahil hindi talaga niyo kayang pamalian yan. Sitas na po yan sa Biblia eh. Na siya yung Kristo bago pa man, no, gumamit ng katawang tao, nangangaral na, no? Yun bang mga sinabi mo kanina, no, na sabi mo, pre-existence na yung ating unawa, nangangaral na ba yun bago sila naging tao? Si Jeremias ba nangaral na bago naging tao? No, para sabihin mong pareho lang yan kay Kristo? Mali, 'di ba? Hindi pa nangaral si Jeremias nung hindi siya naging tao kasi wala pa nga siya noon. 'Di ba? Pero meron ng plano ang Diyos sa kanya. Pero itong kay Kristo, iba ito. Hindi lang basta plano kundi gumagawa na siya. 'Di ba? Maliwanag yan, no? Pedro 1:10 hanggang 11, nagtuturo na siya tapos sabihin mong wala pa siya. Isang malaking kalokohan po yan, no? Hindi niyo po naintindihan yung inyong mga binabasa, no? Wala po tayong tutol na siya ay yung kanyang katawan galing kay Maria yon. Pero ang dapat mong alamin, yung gumamit sa katawan kung saan ba galing. Yan yung dapat niyong makita dyan, 'di ba? Kung saan ba galing yung yung gumamit ng katawan. Wala kasi kayong aral na ganyan eh. 'Di ba? Kasi ang aral ninyo nag-umpisa lang kay Maria, pero pagka si Kristo ang tatanungin siya sa galing siya sa Diyos, galing siya sa langit. Meron bang ibang mga propetang nagsabing galing ako sa langit, bumaba ako sa lupa, no? Meron bang nagsabing ganon? Wala ho. Sa mga binanggit niyong sitas kanina, wala kayong nabasa na merong ibang propeta nag-claim na ganon kahit hindi naman sila galing sa langit. 'Di ba? So ibig sabihin talagang si Kristo lang po, no, yung natatanging propeta siya ng Diyos na galing siya mismo sa langit. Kaya meron po siyang pre-existence, no? Maliwanag po 'yan. Kaya nga sabi nga niya ibalik daw yung kaluwalhatiang tinamo niya. Paano ibabalik yun, 'di ba, kung hindi na yun naging kanya nung una pa? Paano niya nalaman yun, no? Kung hindi pa yun ibinigay sa kanya. So 'di ba? So siya sinugo lang dito sa sanlibutan, 'di ba? Kailan siya sinugo? Nung wala pa siya dito sa sanlibutan, 'di ba? Sinugo na siya dahil galing siya sa langit, no? Nakaliwanag ng mababasa pumasok siya sa sanlibutan, tapos sa inyo, sa sanlibutan nag-umpisa.
Paano ba naman yan? Pagka sinabing pumasok lang, doon lang sa pinasukan nag-umpisa? Saan ba galing yan kung pumasok lang? So, gamitin kasi natin ng konting pangunawa, konting logic. Wala kayo nun eh. Yun ang dapat yung makita dyan eh. O, diba? So, talagang napakaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo ay merong pre-existence. Di po ba? Kaya nga sabi niya, no, sa, ano, John 7:57-58, no, wala pa si Abraham, ay ando na siya, no? Nakita niya si Abraham, nakita rin ni Abraham ang kanyang araw. O paano niya makikita si Abraham kung siya ay wala pa nung panahon na yon? So napakaliwanag yun, nagpapatunay yun, di ba, na existido siya mula pa nung una kasi nakita niya si Abraham. At ito pa is sa unang Korinto 10 naman, 3-4, yung batong sumusunod kina Moises, doon sa paglabas nila sa Ehipto, sino daw yon? Meron bang ibang propeta nagkiklaim na sila yon? Wala ho, di ba? Kundi ang ipinapangaral ni San Pablo, yung batong sumusunod kina Moises, walang iba, si Kristo yon. O di ba? So nandoon na pala siya. So bago pa man siya nagkatawang tao, nandoon siya na. Nakasama na nga niya si Moises eh. O pamalian nyo ngayon yung sitas na yan, no? Sabihin nyo hindi siya yan, plano lang yan, sumusunod na nga eh, kasama na nga nila doon eh. Plano pa ba yan? Nakikita na nga nila? Kasama na nga nila, di ba? So, ibig sabihin, nandun na siya. Hindi nyo lang nakikita, no? Kayo lang pala yung hindi nakikita eh. Ang nakikita nyo lang, yung pagkatawang tao lang. Kaya hindi naman natin po ipagkakataka dahil talagang mayroong mga taong hindi pagpapakitaan. Pero pagka Biblia po ang pag-uusapan, napakaliwanag po, no? Wala pong sinabi sa Biblia, no, na ang berbo ay plano lang. Yun ay bunga na lang ng maling pagkaunawa ng mga nagbabasa ng Biblia katulad ng ating kaharap ngayon, no? Hinahanap nila sa dictionary yung meaning ng mga salita, samantalang yung Biblia mismo nagbibigay na mismo ng kahulugan, no, doon sa mga salitang ginagamit. Kaya nga sabi sa John 1:1, no, nang pasimula siya ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay plano. Sinabi bang ganon? Ang berbo ay plano? Pero salamat at mismong umamin ang ating kausap na walang ganon, no? Na walang sinabing ang berbo ay plano. Kundi ang berbo ay Diyos. Meron bang Diyos na hindi existido? 'Di ba? Ikaw na mismo umamin eh na walang nakasulat doon na plano. 'Di ba? So ibig sabihin sama yung sinabi doon na ang berbo ay Diyos. Eh ngayon matanong kita, no? Meron bang Diyos na hindi nag-i-exist? 'Di ba? Kung yan ay tinawag na kasama na siya ng Ama at Diyos na siya, tapos hindi siya nag-i-exist, paano naging kasama yon? 'Di ba? So, yan yung dapat niyong makita diyan. So dito napakaliwanag talaga na yung nilatag ng ating kausap, nagrereklamo siya bakit walang Kristo, yung tinatanong ko. Galing yun sa latag mo eh. Hindi parang sinabi mo na rin na yung mga nilatag mo, hindi walang Kristo sa mga nilatag mo. Diba? So nagpapatunay lang yun na yung mga nilatag mo, wala talaga, hindi pasok sa ating pinag-usapan kasi wala palang Kristo doon sa nilatag mo. Nagrereklamo ka, tinatanong kita sa mga sitas na ginagamit mo. Yun yung rules dito eh. Kung ano yung inilatag sa unang tindig, yan yung itatanong. Tapos magrereklamo ka, ano ba yan? Kaya nagtataka tuloy ako kung talaga bang . So kaya maliwanag po, no, sa dinami-dami ng sitas at mismong siya umaamin, no, na talagang ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-exist na, no, bago pa man siya gumamit ng katawang tao. So, pagka itatanong mo yung kanyang tawang pre-existence, walang pre-existence yung katawang tao, pero yung gumamit nun, yung nasa loob nun. Kasi parang wala naman sa katinuan pagka itatanong mo yung ginamit lang. Dapat ang tinatanong mo, yung gumamit, yung nasa loob, yung nanahan sa loob. Yan yung itatanong mo kung may pre-existence ba yun. Hindi yung doon ka lang sa ginamit. Yan yung di nakikita nyo dyan eh. Kasi para sa inyo, tao lang yun. Walang espiritu sa loob nun. Yan na ba sinasabi na sa Biblia? May espiritu ba yun sa loob? 'Di ba? So yun ang natin, no? Yan yung pinapatunayan ko na yung espiritu sa kaloob-looban, no, ng Jesus na ipinanak ni Maria, existido na yon, nangangaral na yon. Unang Pedro 1:10-11, hindi nyo po mapapasubalian yan. Nangaral na siya sa mga propeta at kung siya'y nakapangaral na, nangangahulugan na may pre-existence siya, 'di ba?
existido na, talagang nandoon na. Kaya salamat na lang at inamin mo mismo na walang ganon sa Biblia na plano lang, kundi existido talaga siya. Okay, time. So, yan po yung rebuttal ng affirmative. So, mayroon pong 10 minutes for cross. Nakamute Ilang ka, bro, tanong? Lucky. Sige, start na yung tanong mo. Anong Time. talata na itinuro ni Kristo, nakita niya si Abraham? John 7:56 po, 56, 57 hanggang 58 po, basahin niya po dyan. Ano sabi ni Kristo, nakita ko si Abraham? Yes or no? Sabi po doon, nakita po ni Abraham ang kanyang Yes araw. or no? Siyempre siya naman po, Pause the time. Categorical, yes or no? Ano yes, sinabi ni Kristo doon, nakita ko si Abraham? Yes or no? yes po, no, dahil sinabi niya, Okay, time resume. nakita niya ang aking araw. So nakita ni Abraham at siyempre nakita din niya si Abraham dahil sabi nga niya, bago si Abraham ay ako nga. 'Di ba? So pagka sinabing ako nga, so ibig sabihin nandoon na siya at nakilala nga niya si Abraham, 'di ba? So ibig sabihin nakita niya talaga. Paso yun ang Bible verse, John 8:56. Next question. Pakita ng verse, John 8:56. Ano ang Next nakasulat diyan? Si Abraham ang nakakita o si Kristo ang nakakita? Pareho po, no? Dahil sinabing nakita niya ang aking araw, so kung si Abraham nakakita, nakakita rin po siya. Kasi paano niya nalaman na nakita siya ni Abraham kung hindi niya nakita si Abraham? So gamitan po natin ng konting pangunawa, yun po ang ating binabasa, no? Pagka po Ibig mo ba sinabing nakita, sabihin, unawa mo yon? Hindi nakasulat na nakita ko si Abraham. Unawa mo lang yon. nasa diwa po ng Biblia po yun, Hindi, no? unawa mo lang ba yon? Yes po, unawa po yun dahil sinabi po sa Matthew 24:15, unawain ng bumabasa. So utos po yun na unawain ng bumabasa, Matthew 24:15. Sa Matthew 24:15, ano ang uunawain? Yung makita ni Kristo si Abraham? Yes or no? Uunawain po ang mabasa, Yes no? or no? Yes po, no, pagka nabasa mo po yan, so ibig sabihin, uunawain mo po yan. Dahil yan po yung iniutos doon na unawain ng bumabasa. So pagka nabasa mo, no, yung nakita niya si Abraham, no, nakita din ni Abraham siya, kung nabasa mo yan, kasama yan sa iyong uunawain. At dapat nga gamitin mo yan, yung pangunawa. Next Ano ba ang question. sinasabi doon na uunawain? Ang mismong pagkakita ni Kristo kay Abraham? Lahat po, pagka nababasa po, uunawain. Yan po yung sinasabi doon na unawain ng bumabasa. So, alin po yung unawain? Siyempre, yun pong binabasa, no, ng bumabasa. Kaya kung ano man yung nabasa niya, kasama yan, no, yung kay kwento kay Abraham at sa kay Jesus, nabasa mo yan, siyempre, kasama yan sa iyong uunawain, no, na dapat gamitin mo rin yan, yung pangunawa. Next question po. Sino ba ang unang Next nag-exist? question. Si Abraham o si Kristo? Ayon po kay Kristo, siya po mismo dahil sabi niya, bago si Abraham ay ako nga. So, ibig sabihin, hindi pa nag-exist si Abraham, ay nag-i-exist na siya. No? Next question. Sino naman ang Next nauna? Si Moises, o si Abraham o si Adan? Si Adan po ang nauna kasi siya po yung pinakaunang tao na nilalang. Pero ang ating Panginoong Kristo po, John 1:15, siya po ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Pagka po sinabing panganay, ibig sabihin siya po ang pinakauna. Kung si Adan man ay nilalang, may mas nauna pa sa kanya yung panganay. So si Adan hindi siya panganay sa mga nilalang, Next kundi question. ang ating Panginoong Kristo. Next question. Sa makatwid, sa makatwid, una, si Kristo kaysa kay Adan. Yes or no? Ang ating Panginoong Kristo po ay una Yes po or siya. no? Yes po. Yes. sige. Yes po. No? Time resume. Ang ating Panginoong Kristo ay una po siya
bago kay Adan, una po siyang nilalang. Pero ang ating Panginoong Hesukristo naman ay nagkaroon ng ibang role na kung saan siya naman ang pangalawang Adan. So yung pangalawang Adan niya, yun ay kanyang role na ginampanan. Pero bago niya gampanan ang role Next na iyan, question. Next una na question siya. na. Ano ibig Sunod na sabihin ng ikalawa na una? Hindi po, pagka sinabing ikalawa, hindi po yan nauna, pero dapat mong unawain dyan na ang pagiging ikalawa niya ay yung pagiging Adan, hindi po yung pagka-exist niya. Dahil sabi nga po, Colossians 1:15, panganay siya sa lahat ng mga nilalang. So hindi mo po pwedeng kontrahin yan na ilalagay mo siya sa huli kung ang sinasabi naman ng Next Biblia ay question. panganay Next siya. question. Next Sa question. makatwid, kung si Kristo ay pangalawa, sino ang mas nauna? Hindi po pangalawa si Kristo dahil siya nga po ang pinakaunang nilalang. Pero doon sa ginampanan niyang role na bilang Adan, pangalawa siya na bilang Adan. Pero sa pag-exist, siya yung panganay, Colossians 1:15. Siya po yung pinakauna, no? Ano ba Kaya- talaga aral mo? Next question. Pangalawa o hindi pangalawa? Panganay po siya, yan po yung aral namin na sa Hindi. lahat ng nilalang, Pangalawa panganay. o hindi Categorical po sa pangalawa? time. Categorical. Okay. Pakilinaw yung categorical, bro, Lucky. Ano ba talaga aral niya? Pangalawa o hindi pangalawa? Ang ano ko naman, Miss Moderator, Pangalawa or hindi pangalawa? Categorical. Ano sagot mo, bro? may ika-clarify ako, Miss Moderator. Kung Objection ka? maghingi Sige, na ako ano ng objection? maghingi na ako ng clarification kung sa aling punto yung ikalawa na tinatanong niya. Sa aling Sa punto na Biblia. ikalawa. Paki-clarify kung pagiging Adan ba or sa paglikha ba? Sa Yes, Biblia okay. mismo, tungkol kay Kristo. One objection lang kayo, ha? One counter. Okay. Ano gawin mo, bro, Samuel? Sasagot ka or sa rules 4? Sasagot Next question. Anong gawin mo? Anong sagot mo? Sasagot Pangalawa o hindi pangalawa? Pangalawa siya sa pagiging Adan, pero sa existence siya ang Ano na panganay, siya? siya ang pinakauna. So yan yung dapat mong makita sa Biblia. Ang Biblia po hindi nagkukontrahan. Pagka sinabing panganay siya sa nilalang, ibig sabihin mas nauna pa siya kay Adan, no? Pero doon sa role na kanyang ginampanan sa pagiging Adan, siya ang pangalawa. Pero sa existence, una siya kaysa kay Adan, kaya panganay ang tawag sa kanya. Hindi po siya panghuli. Nagsulat po yan. Next question na. Next question. Bro, sa idang pakiset up ng John 1:1 sa Greek. John 1:1 sa Greek. John 1:1 sa Greek. Okay. Tapos puntahan natin yung mismong logos. Unang tanong sa John 1:1. Tama ba na isagot na yung terminong plan sa Greek ay wala sa John 1:1? Tama o mali? Tama po, dahil talagang wala naman talaga sa Biblia yung paniniwala ninyo na ang verbo ay plano. Walang paniniwala ang tinanong. Stop the time. Pause the time. Pause the time. Pause the time. Termino. Okay. Wait lang, bro, Lucky. Sumasagot siya. Sumagot ako. Objection. Ano Termino, objection? hindi aral. Terminong plan na Griego. Yan ang tanong. Oo, pero mayroon kang categorical. Sinagot ka naman niya ng categorical. So, nasa kanya yung 20 seconds kung paano niya sagutin. Pero Ilan na ba may yung 20 objection. seconds? Mayroon pa siyang natira na 9 seconds. Sige, tuloy. Samuel. So, yung paniniwala nga po nila na ang verbo ay plano, wala po yun sa Biblia. Kung yan sa Biblia po nga, ang verbo ay Diyos po. Kaya mali po yung paniniwala nila. Tama po. na Next wala talaga. question. Next question. Diyan sa John 1:1 sa third clause, yung terminong logos diyan, ano ba yan? Embodying idea? Yes or no? No po, no, kapag kasi sinabi kasing logos dyan, pagka Biblia ang ating pag-uusapan, no, siya po ay verbo. Ang kahulugan po kasi ng verbo sa Biblia, siya yung spokesperson ng Diyos niya. Kaya nga pagbalik niya sa langit, no, siya ay nagiging verbo ulit. Nangangahulugan ba yun na plano siya ulit? Hindi. Kundi siya yung spokesperson ng Diyos.
Kaya tinawag siyang verbo, logos. Kaso Next yun ang question. bro, Next question. pakiselect nga yung logos dyan sa third clause, dyan 1-1. Sabi niya, hindi daw embodying idea. Mahina yung aking internet ngayon, hindi ko alam bakit. Ang bagal mag-respond. Ayan, ito po. Ayan, pakisuyo, pakilakihan. Ano po ang tanong? Naubos na yung time ninyo. Ayan. Nababasa mo ba dito ang embodying an idea? Yes po, dahil ang pinakita nyo dictionary, hindi po Biblia. So, ang pag-uusap po natin na hindi po ayon sa dictionary, kundi ayon po sa Biblia. So, wag nyo po yung kunin yung isang salita lamang, kundi kunin nyo po kung paano ginamit sa sentence, no? Kasi hindi naman lang isang salita yung nasa verse na yan eh, di ba? Kunin mo yung isang sentence para makita mo kung paano ba ginamit yung salita na yan doon sa sentence. Ah. Next question. Biblical Next ba question. ang pre-existence of Christ? Yes po, biblical po dahil napatunayan na po natin yan na siya po ay nagtuturo na sa mga propeta bago pa man yung katawang Hesus na kanyang ginamit. Unang Pedro 1:10 hanggang 11 at binasa ninyo po kanina yan. So kung nakapagturo na siya sa mga propeta, so ibig sabihin, existido na po siya. So ang tawag po niyan, pre-existence po niya. Kaya biblical po talaga. Sinong apostol ang Next bumigkas ng salitang pre-existence of Christ? Sino? Kung sa litra por litra po, wala. Pero kung Sino? ano ba, sasagot na ba ako? Magtatanong ka pa. Ang pangalan, Post the magbigay time ka. muna. Post the time muna. Sino ang tanong? O, pag wala Sige, siyang sagot. naisagot, next question. Wait lang. Huwag mo nang side comments. I-clarify muna natin. Sagot ako eh. O sige. Ano tanong? Pakiulit ang tanong. Post the time naman. Sige, post the time. O pakiulit ang tanong. Sinong apostol ang nagturo, bumigkas ng salitang pre-existence of Christ? 20 seconds. Go. Ang sagot ko po, kung sa litra por litra ang tinatanong nyo, hindi nila Objection, ginamit. moderator. Ano ba yan? Wala naman historical sa tanong Post the niya. time. Ano objection? Walang pangalan na apostol na lumabas, nagpapaliwanag agad. Eh, ang rules, pag walang sagot, next question. Ito kasi bro, Sir Lucky, hindi kasi categorical. Hindi pa rin tapos, hindi pa tapos ang kanyang 20 seconds, meron pa siyang 13. So hintayin natin siya na magbigay kung sino. Sige, 13 minutes, resume. Sagot Samuel. Ibabalik ba ang oras ko kapag walang pinangalanan? Yes. Sige. Ibabalik natin ng 20 seconds. Sige. Sagot Samuel. Ang Sino sagot- yung apostol? Ang sagot ko nga po, kung litra por litra no, na pre-existence, hindi nila ginamit yan, kaya walang apostol ang nagbanggit ng ganyang See, litra. wala rin palang Eh, po. sagot. Sayang Ah, oras. Ano ba to, Post Miss Moderator? Post the Pag- time. Ito kasi bro, Sir Lucky. Kung halimbawa hindi natin tanggap yung sagot niya, ay pwede naman ipaliwanag mo doon sa cross-examination sa Hindi naman ganun presentation yun niyo. Wala So, siyang sagot. mali or tama yung sagot, basta yan ang sagot niya, ay pero wala tayong magagawa. So Di ba ngayon, nasa rules, next pag question walang tayo. sagot, anong gagawin pag walang sagot? Marunong ba Wait lang, mag-debate? mayroon siyang sagot bro, pero tawag dito, kumbaga hindi mo gusto yung sagot niya. Pero para sa kanya, sagot niya Ang 'yon. tanong, pangalan ng apostol. Kung may narinig ka, pakibanggit kung sinong apostol ang binanggit Okay, niya. Wala linawin ka muna rin natin, narinig eh. Bro Samuel. Makapagbigay ka ba ng pangalan ng apostol? Binanggit ko na kanina na wala nga pagka litra Oo, por litra kita mo, pre-existence. wala. Sige, naman walang pala. litra por litra. Pasok sa rules for next question. Sino Sige, namang next propeta question. sa lumang tipan na nagturo noon? Pre-existence. Time resume. Next question. Yes po, no, pagka yung litra por litra, hindi yun nila ginamit yung mismong sitas, na yan, pero yung diwa niya nandoon po, no, yung nagtuturo sa mga propeta o ng Pedro 1:10 hanggang 11, sila Isaiah, sila Daniel, sila mga propeta yon, ang Espiritu ni Kristo, kaya nandoon na po siya. Gamitin nyo kasi ng unawa. Time. So, yan po ang cross-examination ni Sir Lucky ng INC.
So, dako na tayo sa rebuttal. No, rebuttal ng ano. Sige. Rebuttal niya. Sino na? Ako Start na. ka na bro, start na. Start. Pakita uli natin yung ano. Pakita uli natin yung kanina. Sabi niya wala daw. Embodying idea wala daw. Ay, kuwan ko na eh. Sandali, ah. Paki-silent yung ano, busog. Very good. Habang hinahanap niya, at ipapakita, sabi niya wala daw. Kaya kung gaano ka sinungaling, sasabihin wala pero nasa harapan niya meron. Nalito pa kung ano talaga aral, ikalawa ba o hindi ikalawa? Ito, papakita natin. Ano ba ang binibigyan ng definition dito? Yung logos na kanyang tinitindigan. Na ang sabi niya kanina, walang pre-existence yan. O, ano sabi diyan? Embodying an idea. Alam nyo, yung Griego ng terminong plan, wala talaga sa John 1:1 yun. Yung termino, yung aral, meron, ayan o, nasa harap mo, sino nagsabi sa yung wala. Ang wala sa Biblia, yung tinitindigan mong pre-existence, lulusot ka pa. Pasalamat ka, kakampi mo yung moderator kasi may pre-existence din sa kanila ang Kristo. Wala kang apostol na maituturo na nagturo, may pre-existence ang Kristo. Kahit sa lumang tipan ng mga propeta, walang ganon. Ano bang meron sa lumang tipan? Isa-isahin natin ha. Pakita natin kay Zaidan. Diyan sa aklat ng Mikas 5:2. Sa dating salin. Mikas 5:2. May pre-existence ba ang Kristo alinsunod sa lumang tipan? Oh, ano sabi diyan? Mula sa iyo ay lalabas. Meron na, wala pa? Lalabas oh. Wala pa. Mula sa iyo ay lalabas ang isa na magpupuno sa Israel. Wala pa. Lalabas pa nga lang eh. Paano may pre-existence yan? Sa lumang tipan, wala talagang pre-existence. Wala nga siya na pangalanan eh. Eh sa bagong tipan, may napangalanan ba siya? Umamin, wala. Ano yung ginagamit niyang unang Pedro 1:10 hanggang 11? Maaari bang magamit yon para patunayang si Kristo ay may pre-existence na? Pakita natin kay Zaidan. Unang Pedro 1:10 hanggang 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Meron na ba? Wala pa? Dadating, Samuel, wala pa. Dadating pa lang oh. Tuloy natin sa 11, Kuya Zaidan. Sa 11, ano yung tinutukoy na siyang dadating daw na biyaya? Unang Pedro 1:11. Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Teka lang. Parang ang intindi niya, si Kristo sa lumang tipan, nagturo na. Mali. Ang biyaya na dadating sa sangkakristyanuhan, itinuro ni Kristo panahon ng Kristiyano. Paanong magkakaroon ng Kristong magtuturo sa lumang tipan? Eh, sabi sa lumang tipan, lalabas. Mula sa iyo ay lalabas. O anong katunayan natin na yung unang Pedro 1:10 hanggang 11 ay hindi panahon ng lumang tipan,
kundi panahon ng bagong tipan. Pakita uli natin yung talata kay Zaydan. Unang Pedro 1:11. DS na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan, tignan mo Samuel, ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo. Saan nagbata ang Kristo? Sa lumang tipan ba? Hindi ba't sa bagong tipan siya nagbata? Kaya yung lumang tipan mo kanina, piki yan. Napakaliwanag oh. Ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo. Panahon ng bagong tipan yan. Hindi yan panahon ng lumang tipan. Walang Kristo na naglakad papunta ng bundok para ipako sa krus. Walang ganun sa Old Testament. Ang hina mo naman kung meron. So dalawang Kristo ang ipinako. Isa sa lumang tipan, isa sa bagong tipan. Ganun ba yan? Ano pa ba mga pinanghahawakan niya kanina ng mga talata? Sa palagay ko, ito yung pinakamatibay na tiyak niya, panalo na siya. Pero ano ba sabi sa Gis? Pakibalik nga Kuya Zaydan sa talatang Gis. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating. Di wala pa, Samuel. O, di ba pasok ka sa sako? At saka wag mong ipipilit na may gumamit na Panginoong Jesucristo sa Jesus. Walang ibang Jesus kundi yung ipinanganak ni Maria. Kaya nga sabi ng Biblia, Messiah. Ano ba ibig sabihin ng Messiah? The chosen two? Isang katawan na ginamit at isang Jesucristo na gumamit, the chosen two. Yun ba ibig sabihin ng Messiah, the chosen two? Mag-isip ka nga, Samuel. Maghahanap ka ng high level na kadiskusyon, sa level 1, palpak ka na. Sinong apostol ang nagturo na may pre-existence si Kristo? Sagot niya, kung letra por letra, ganito ganyan, dagdagan nyo kasi ng unawa. Yung unawa mo, wala sa Biblia. Gumagamit ka ng Biblia, pero ang outcome ng unawa mo, labas sa Biblia. Yun ang totoo. Ano ang isang talatang makapagpapatunay na talagang walang Kristong niloob ang Diyos na mag-exist sa lumang tipan? Meron ba? Meron. Ano yun? Pakita natin Kuya Zaydan. Talatang 10 yan, ilipat natin sa talatang 20. Anong panahon niloob ng Diyos na ang Kristo ay mag-exist? Na ang Kristo ay gumanap na sa mga kagustuhan ng Diyos? Anong panahon? Ayan o, inihayag sa mga huling panahon, hindi yan mga unang panahon, Samuel, inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kaya ang banggit dun sa unang Pedro 1:10 at 11, mangyayari pa lang. Walang ganon sa lumang tipan. Walang nagbata na Kristo sa lumang tipan. Yan ang dakilang katotohanan sa Biblia. Gaano katotoo na ang aral ng Iglesia ni Kristo ay biblikal? Pakikita ko sa inyo ang sagot.
Dito sa salin na ito, pakilakihan lang. The Father's Life New Testament sa John 1:1. Ano ba sabi ng Biblia? In the beginning was the Word, the divine expression. Ano daw ang logos? Divine expression. Ano yun kung ganon? The Word became a human being. Ayan no Samuel, sino nagsabi sa yung wala? Biblikal ang aral ng iglesia sapagkat yun naman talaga ang totoong nakasulat sa Biblia. Meron pa tayong Time na ipakikita, po. Kuya Time Saidan. na po. Isesend ko sa iyo. Time. Pakisulat. Time na po. Time. Hindi po Time. narinig yung timer dyan kasi nakapost po ako. Okay. Time. Nag-end na po. So, yan po ang rebuttal ng negative. So, mayroon pong 10 minutes cross-examination para kay Samuel Tahuda ng MCGU. Ready na yung 10 minutes? Bro Samuel, nakamute ka. Nakamute pala ako. Okay. Reset, wait lang ha. I-set muna natin. 10 minutes, sige. Start na yung time mo. Okay, so sabi mo kanina no na walang tumatahan o gumamit doon sa katawang Hesus, no? So ang tanong ko sa iyo ngayon, tama ba yung nakasulat sa Kolosas 2:9 na ang sabi, sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Tama po ba na merong nanahan sa kanya o mali? Tama yun. At hindi ko sinabing walang nanahan. Hindi ko sinabi yon. Ang sinabi ko kanina, wala sa Biblia na yung Panginoong Hesus gumamit ng Hesus. Yun ang wala sa Biblia. Yung Colossus 9, nasa Biblia talaga yan. At Next lihis question. yan sa paliwanag mo Next kanina. question. Okay, next question ko po, ginamit mo yung unang Pedro 1:10, no? So, doon sa unang Pedro 1:10, no, mayroong sinasabi doon na nagtuturo sa kanila. So, matanong ko lang, sino yung nagtuturo sa mga propeta, yung binanggit na nagtuturo sa kanila? Sino yan? Tumutukoy yan sa bagong tipan. Kaya nga sabi, dadating sa inyo. Next question na po ba? Oh. Okay. Pause the time muna. Pause the time. Kung tapos ka na bro Lucky, tapos hindi mo tatapusin yung seconds, pakilagay na lang ng next question para makasignal kami na tapos na. Sige, next question. Okay, Sige, next question. Okay, ang next question ko po, sabi po dito sa talata na unang Pedro 1:11 na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu. So ang tanong ko lang po, ayon dito sa talata, may nagturo po ba sa mga propeta na Espiritu o wala? Meron, kaya nga sinisiyasat eh. Pero anong panahon yun? Sabi ng Biblia, sa biyayang dadating sa inyo, di wala pa. Dadating pa lang Samuel. Kristiyanong panahon yan. Next question. Okay po. Dahil sinabi mo po no na yes no merong espiritu na nagtuturo sa mga propeta. Tanong ko po, sinong espiritu yung nagtuturo sa mga propeta sa Lumang Tipan? Espiritu nga ni Kristo yon. Pero anong panahon ang tinutukoy dito? Na kung saan ay tumutukoy sa mga taong magkakaroon ng kaligtasan. Pagkalinaw-linaw, talatang 10 tungkol sa pagkaligtas na darating sa inyo. Next question. Wala pa. Samuel. Next question. Okay, next question ko po. So, inaamin niyo po na yung Espiritu ni Kristo ay nagtuturo na sa mga propeta sa Lumang Tipan, yes or no po? Aral talaga namin yon. Bakit i-deny ko Pause yun? the time, yes or no? Oh. Aral nga namin yun eh. Ano Sige, time i-deny ang sinasabi mo? Ano, aaminin mo ba? Bakit itinatago ko ba?
Aral talaga namin yun. Pero anong panahon yan? Darating pa nga lang eh. O di wala pang Kristo. Kailan ba nagbata ang Kristo? Next question, next question. Okay, so ang next question ko po, no, sino pong mga propeta ang tinuturuan po ng Espiritu ni Kristo na sabi mo, inamin mo naman na aral ninyo ng Espiritu ni Kristo ay nagtuturo na sa mga propeta. Sinong propeta po yan? Yan ay ang mga propeta sa lumang tipan. Isa na dyan ay si Moises, si Isaias, at iba't ibang propeta pa. Sapagkat maliwanag na ang Espiritu ni Kristo ay siyang Espiritu din ng Diyos. At yon ang nasa mga Isaias at Moises na Next question, binabanggit. next question. Pasensya na po sa aking obo. Next question. Okay. Next question ko po. So, dahil sinabi mo, no, na nagtuturo na ang Espiritu ni Kristo sa mga propeta. So, inaamin niyo po ba ngayon na yung Espiritu ni Kristo ay nauna pa kaysa sa mga propeta? Dati pa talaga meron ng Espiritu Santo, Samuel. Kasi yun nga ang mismong naroroon sa mga propetang yan, kaya nahulaan nila ang Kristo. Di naman nagbuhat sa tao lang ang paghuhula ng mga propeta. Kaya sa Biblia, maliwanag na si Kristo wala pa sa Old Testament, Next hinuhulaan question, pa next nga lang eh. question. Next question. Okay. Next question ko po. Yun po bang sa Colossians 1:15, no, na siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So sa aral ninyo po, sino po yung binabanggit diyan na siya ang panganay? Sino po yan? Si Kristo ang tinutukoy sa Colosas 1:15. At ang pagiging panganay ni Kristo sa talatang yan, ang katunayan pa nga na siya ay hindi Diyos gaya ng paniniwala mo. Bakit? Sapagkat ang banggit sa Biblia, panganay ng lahat ng mga nilalang. Di kabilang siya sa nilalang. Next question, next question. So next question ko po. So inaamin niyo po ba na dahil si Kristo ay panganay sa lahat ng mga nilalang, mas nauna pa siya kina Abraham at kina Adan? Aral talaga namin yan, na panganay siya sa lahat ng nilalang. Una pa siya kay Abraham, una pa siya kay Moises. Sa ano? Sa pagkaplano. Unang Pedro 1:2. Paunang kaalaman ng Diyos ang Kristo. Sabi sa talata, panganay ng lahat ng nilalang. Di kabilang sa nilalang. Next question, next question. Okay, next question ko po, no. Meron bang binanggit sa unang Pedro 1:2 na siya ay plano? May binanggit ba doon na plano siya? Yung foreknowledge, yes, paunang kaalaman. Plano ng Diyos yun. Kung tututulan mo yan, lihis ka na sa Biblia. Kung hindi mo maunawaan ang salitang kaalaman ng Diyos, hindi plano yon. So ang kaalaman ng Diyos ay hindi plano? Saan ka nakakita ng ganyan? Next question, next question. Okay po. Next So question na bro. sa unang Korinto 1:24, si Kristo ang ang kaalaman at kapangyarihan ng Diyos. So, noon ba kung sinabing si Kristo ay kaalaman, so ibig sabihin ba si Kristo ay plano lang or existido na talaga siya? Tungkol sa pagliligtas yon. Kaya tama na si Kristo ang kaalaman ng Diyos o karunungan ng Diyos sapagkat si Kristo ang paraan ng Diyos parang tao ay maligtas katulad mo. Pero ayaw mong maniwala. O di hindi ka kasama. Our next question. Next question. Okay. Okay, ang next question ko po, no. Tanggap mo ba, no, yung sinabi sa John 1:1 na ang berbo ay Diyos? Yes or no? Tanggap ko yun sapagkat ang terminong Diyos doon ay adjective. Kaya nga walang definite article yung theos sa John 1:1 eh. Ang maliwanag pa na nasa John 1:1, yung logos, divine expression. Linaw-linaw man. Next question.
Okay. Kung tanggap nyo po no, na ang berbo ay Diyos, so yun po bang Diyos na berbo, existido o hindi existido? Sa panahon na siya ipanganak, existido talaga. Yun ba tinutukoy mo? Linawin mo nga tanong mo. Sa panahon po na binabanggit sa John 1:1 po, no, yung sinabing ang berbo ay Diyos, dahil tanggap mo naman pala na ang berbo ay Diyos. So, yan po bang berbo na Diyos, existido po ba yan o hindi existido? Sige, timeless yung. Existido na talaga ang logos. Meron na talagang salita ang Diyos tungkol sa binabanggit sa John 1:1. Meron na. Pero teka lang, yung bang logos mismo na binabanggit doon ay Hesu Kristo kaagad? Hindi. Ang salita doon ay tumutukoy Next sa question. hula. Next question na. Okay, next question. Tanggap mo ba bro, no, na yung logos, no, yung sinasabi dyan na siya ay berbo, yan ay kanyang tungkulin ayon sa Biblia? Ay hindi. Kasi yung logos doon, hula yun eh. Salita ng Diyos yun eh. Noon pa man talaga, meron lang nag-i-exist na mga salita tungkol sa hula. At ang katuparan nga ng hula ay tao, ayon sa John 1:14. Hindi nagkatawang tao ha, kasi wala naman sa Next Biblia question, yung nagkatawang next tao question. eh. Ang next question ko, ginamit mo yung Micah 5:2, no? Yun pong ipapanganak, saan po ang pinagbuhatan nun? Saan po yun galing ayon sa Micah 5:2? Ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang pinagmulan ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos na ito, no beginning and no end. Anong basihan? Aklat ng awit, 90, ang talata ay Diyos. Ang Ama yun. Yun ang pinagmulan niya. Okay, so time. So yan po ang cross-examination ni Samuel Tahuda, no? So ngayon dako naman tayo sa 5 minutes for conclusion. So ang mauna si Sir Lucky ng INC. So meron po siyang 5 minutes para sa conclusion. Ayan. Okay, pag-ayos yung time, sige po. Alam Sige. niyo ko, kung hindi niya magagawan ng paraan, yung kanyang unawa na ang Panginoong Jesus ay gumamit ng katawang nagngangalang Jesus, pag di niya nagawa ng paraan yan, wala talagang katotohanan sa bagay na yan. Kasi lumalabas, iba yung Jesus na katawan, iba pa yung tinutukoy niyang Panginoong Jesus mismo. Panginoong Jesucristo mismo, iba pa. Lalabas, dalawa na ang Jesus na tinutukoy niya. Isang gumamit at isang ginamit. Saan ka ba naman nakakitang aral na yan? So ginamit si Kristo. Ano to, gamitan? Samuel, saan nakakita ang ganyan? Ni isang propeta o apostol, walang ganyan. O ang Panginoong Yesus, ginamit si Jesus ha? Aral natin yan. Samuel, wag mo nang idamay ang mga apostol sa bunga ng sarili mong unawa. Wag. Pakita natin kaya sa itam bakit may ganitong uri ng tao. Sa aklat ng New Filipino Version kaya sa itan, unang Korinto 11:3 at 4. Ay magbubukas pa po ako ng yung Philippine version. Sige lang. Anong talata po? Unang Korinto 11:3 at 4. Bakit may mga ganyang klase ng tao? Unang Korinto 11:3. Ito pa. Ano sabi diyan? Ngayon ay ibig kong malaman ninyo ang Pangulo. Wait lang. Unang Korinto, ikalawang Korinto 11:3. Ikalawang Korinto. Ngunit nangangamba ako, baka mailayo kayo
sa inyong tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Pagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumating at mangaral ng Jesus na iba sa Jesus na ipinangaral namin sa inyo. Ano sabi ni Apostol Pablo sa talatang yan? Merong ibang Jesus. Kaya anong aral ni Samuel? Iba yung Jesus na katawan, iba ang Panginoong Yesukristo na gumamit sa katawang Jesus. Sabi ni Pablo, nangangaral yung mga yan ng ibang Jesus. Kaya hindi sa Diyos Lipat natin sa talata, unang Timoteo, 6:3 hanggang 4. Diyan din sa New Filipino Version. Pag di niya nagawa ng paraan yan mamaya, wala na. Total, umami naman siya, walang pre-existence ang Kristo Unang Timoteo, 6:3 hanggang 4. Ang sino mang nagtuturo ng mga hidwang doktrina, Samuel, hidwang doktrina to. Ano ibig sabihin ng hidwang doktrina? Hindi sumasang-ayon sa turo ng ating Panginoong Yesukristo. Mamaya patunayan mo mamaya sa conclusion mo, itinuro ni Kristo mismo, may ginamit siyang katawang Jesus. Pag di mo napatunayan yan, sabi ng Biblia, hidwang doktrina ang hindi sang-ayon sa turo ni Jesus. Paano to? Pag di mo napatunayan mamaya yan, lalo mo lang inilubog ang sarili mo. Isa pa, bakit may ganitong uri ng tao? Napansin niyo yung bungad niya kanina, naghahanap ng pinakamagaling na debatista. Kasi sabi ni Apostol Pablo sa talatang 4, ang mga ganyang tao ay mayabang, walang nalalaman, mahilig lamang siya sa pakikipagtalo. Kaya palang hamon kagad, debate Okay, so time. So yan ang conclusion ng negative, Sir Lucky ng INC. So ngayon, dako na tayo sa 5 minutes na conclusion ni Samuel Tahuda ng MCGU. Go ahead. Maraming salamat. So ako po talaga ay natutuwa dito sa aking kausap dahil tumututol siya doon sa mga bagay na hindi niya naintindihan. No, pagka sinabing pre-existence kasi, so ibig sabihin nag-exist na yan bago pa yung kanyang katawang tao. So hindi niya matanggap na yung sinasabi sa Biblia na doon sa Jesus na tao ay talagang merong nananahan doon o buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Merong espiritu doon na tumatahan sa kanya. At yung espiritu na yun na nandoon sa katawang Jesus, nagtuturo na sa mga propeta at kanyang inamin mismo iyan. Inamin niya na yung espiritu ni Kristo nagtuturo na sa mga propeta. Alay mga propeta, yung mga propeta sa lumang tipan, 'di ba? So inamin niya rin mismo na yung Kristo ay panganay sa lahat ng mga nilalang. Inamin niya yan. So pagka sinabing panganay, una po yan, kaya nauna pa yan kay Adan, nauna pa yan kay Abraham, so nauna pa yan sa lahat ng nilikha. So yung pag-aamin mo mismo kapatid ay talagang nagpapatunay lang yun na sinasang-ayunan mo yung tema natin na patutunayan ko na merong pre-existence ang ating Panginoong Kristo. Ba't ka kasi umamin? Dapat hindi ka umamin na panganay siya, dapat hindi ka umamin na nangaral na siya sa mga propeta. O, diba? Talagang ikaw pa mismo nagpalubog doon sa mo. So, tumututol ka, tapos umaamin ka naman pala pagka tinatanong ka, Tapos ang tinanong natin siya, so sang-ayon ba siya sa nakasulat ng berbo ay Diyos? So, sang-ayon din naman siya pala, diba? O, diba? Tapos sinabi pa niya mismo na kanyang inamin, na sa John 1:1, wala daw nakasulat doon na plano. Napakaliwanag pala na yung kanyang aral na sinasampalatayanan ay hindi sa Biblia mababasa kundi sa dictionary kasi siya mismo umamin na walang plano doon pagka Biblia ang pag-usapan ng John 1:1. Saan niya nabasa yung yung plano? Sa dictionary. So sila pala, yung iglesia nila, dictionary ang batayan, hindi yung Biblia. Nung may binasa siya kanina na ibang salin, hindi niya itinuloy.
So dapat itinulay mo yung karugtong kasi nandoon sa last part yung yung sinabing ang verbo ay Diyos. O, 'di ba? So hindi niya itinulay kasi meron nga siyang meron siyang itinatago doon dahil mismong yung mga translation ginagamit nila pa iba-iba para lang makalusot pero pagka susundan so sila pa rin yung talaga yung kawawa, no? Kaya dito po sa ating pag-uusap, talagang napatunayan po natin na existido na yung ating Panginoong Kristo, no? Sa panahon ni Moises, no? Unang Korinto 13:4, nandoon na po siya, di po ba? So kasama na po siya si Moises, so hindi po niya napasubalian yan, no? Sa panahon naman po ni Abraham, ay nakita po ni Abraham ang kanyang araw, so nalaman ni Kristong nakita niya, so ibig sabihin, nakita niya din po si Abraham. So hindi po niya napasubalian yan, di ba? So kaya po, talagang wala pong nagiba doon sa ating maitinayo ang ating kausap. So pagdating sa kanyang conclusion, wala na, talagang lumayo na siya sa topic. So kumbaga, nandoon na lang siya sa paninirang personal. Malayo na doon sa aming paksang pinag-uusapan. So nagpapatunay lamang yon na wala siyang nagiba sa ating mga tinitindigan. Kaya next time, payo ko lang sa inyo, no, bago kayo makipaglaban, ay dapat naintindihan nyo yung paksa. Mahirap po kasi, no, hindi nyo naintindihan yung mga bagay na inyong tinututulan. Kung sa bagay, pati naman ang inyong sinasampalatayanan, ay talagang hindi nyo rin naman talaga naiintindihan. No? Ang ating Panginoong Kristo ay hindi po siya galing sa lupa, kundi pumasok lamang po siya sa lupa. No? Kaya ibig sabihin, pumasok lang siya, hindi siya dito galing. At saka, kung saan man siya galing, existido na po siya doon. No? Kaya nga tumanggap na siya ng kaluwalhatian doon. Nung tinanong ko siya kanina kung meron bang binanggit niya si Jeremiah, no? Niluwalhati ng tumanggap ng kaluwalhatian sa Diyos, wala siyang nabasa. Di po ba? So, nagpapatunay lamang po yun na hindi niya naiintindihan yung kanyang mga binabasa. No, katulad na lamang po ng sinabi niyang sugo daw galing sa Diyos. Ang binabasa naman natin kay Kristo, si Kristo ay sinabi niya galing sa langit. O napakalayo po, 'di ba, ng kanyang mga paliwanag dahil wala namang binanggit yung mga propeta no na sila ay galing sa langit. So talagang tumitindig no yung ating aral na si Kristo lamang no yung umakyat sa langit dahil siya yung galing sa langit. Kaya wala pong nagiba no, sa ating itanayo at nagpapatunay lamang yun na talagang merong pre-existence ang ating Panginoong Hesukristo dahil alam niya na no, yung mga nangyayari mula pa nung una, nakita niya si Moises, nakita niya sa Abraham at nagtuturo na siya sa mga propeta. So hindi po naintindihan ng ating kausap yung binabasa niya sa unang Pedro no 1:10. So yun pong mga sinulat ni Isaiah na may Kristong darating daw na maghihirap. So ang mismong nagturo pala nun no doon kay Isaiah ay ang espiritu mismo ni Kristo. So siya mismo nagtuturo kung ano ang kanyang Okay, so dadalasin sa time. kanyang tao. Okay, so yan po yung konklusyon ni Samuel Tahuda ng MCGU. So ngayon, may 1 minute both side pasalamat lamang. Sir Lucky, si Samuel Tahuda, ikaw yung mauna bro. Pasalamat, walang rebuttal, pasalamat. Maraming salamat niya sa inyong pagpa-unlock sa aking paanyaya na magkaroon tayo ng debate ngayong gabi. At ang request ko lamang na ibigay niyo sa akin yung link no ng debate na ginanap natin ngayon kung i-upload niyo sa YouTube, pag-ibigay sa akin. Sa gayon naman ay makuha ko ito at nilagay ko naman sa aking YouTube bilang souvenir lamang po no na kumbaga patunay na meron tayong napag-usapan ngayong gabi. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin no, so ako po Samuel Tahoda, meron akong YouTube channel. Doon ko po nilalagay yung mga debate ko po. Salamat po sa lahat ng mga nakakinig, no? Naway meron kayong natutunang tama at bagong aral sa gabing ito. At dalangin ko sana, no? Na talagang panindigan nyo, no? Kung ano yung tamang nasusulat sa Biblia. Huwag po tayo doon sa mga hindi nasulat, kundi doon po tayo nasulat dahil gaya po nasabi ng ating kapatid na Pablo, tayo'y mga tuto na huwag magsigit sa mga bagay na sulat. Kaya salamat po muli no, lalo na sa moderator no, sa pagmo-moderate sa aming debate na natapos itong matiwasay. Salamat po sa Diyos. Okay, time. So, yan po yung pasalamat, no? So, 1 minute kay Sir Lucky, INC. Okay, go. So, abangan ninyo ang ating pag-upload sa YouTube. Palagi naman yan, no? Mapa Facebook page or YouTube channel. Isa lang ang isa-search ninyo dyan, The Revealers. Yan lang ang pangalan dyan. Pagka yan ay na-upload na, i-download nyo na kaagad para may personal copy kayo. Kasi kapag kami ay nagbago na uli ng account,
mawawala na uli ang mga yan. Dahil marami kaming account na ipino-provide depende sa pangangailangan. No? Para lang sa mga hindi nakakaalam, ang The Revealers ay tuloy-tuloy na nag-upload sa mga social media account. At maraming salamat sa isang biglaang debate at nakita ninyo kung gaano naiyangat ang tunay na aral ng Iglesia ni Cristo. Okay, so time. Okay, so salamat sa lahat, no? So ulitin kong paksa, patutunayan ko na may pre-existence ang Panginoong Hesukristo. So mayroon pong 114 viewers, so salamat, no? So ito po si moderator Queen Debater, tapos na ang ating debate, signing off.